Tatlong araw na lang ay magsisimula na ang series ng Clippers at Dallas. Si Kawhi hindi pa rin sigurado. Ang critical doon Game 1 at Game 2 dahil isang araw lang ang pagitan nun. At kung merong mga players ang merong injury, may hirapan agad makarecover. Pero mangyayari naman ang dalawang games na yon sa home court ng Clippers bago magkaroon ng 3 araw na pahinga at lilipat naman ng Dallas. Based sa mga report, ang taktikang ginagamit pa rin ng Clippers, andun si Kawhi or kasama siya sa rotation. Pero hindi pa siya masyadong nagpa-practice. Ang pangalawang player or scoring option ng Clippers ay si Paul George. 22 points, 5 rebounds, 3 assists at 1 steal per game. Ito ang career season ni PG pagdating sa field. 47% at 41% sa 3-point area. Ang pangatlong scoring option naman ng Clippers ay si James Harden, 16 points, 5 rebounds, 8 assists at nasa 38% mula sa beyond the arc. Ito ang unang beses na makakatapat ni Harden si Kyrie at si Luka sa best of 7 series. Naging magkakampi si Harden at si Kyrie sa Brooklyn ng 2021 hanggang mid-season ng 2022. Since umalis ng Houston itong si Harden, struggling siya kapag playoffs. Iba pa yung struggling niya sa Houston kumpara sa Nets at sa Philadelphia. Noong 2021 na-injured siya nung Game 1 versus Milwaukee Bucks. Nakabalik siya noong Game 5. Sa 2022 naman, nag-decline ang numbers niya sa postseason dito sa Sixers. Ang nakalaban nila noon, Raptors at Miami. Si Joel Embiid, 2 games pang nawala noon sa series versus Miami Heat pero hindi pa rin nakapag-deliver noon si James Harden. Ang pinakamagandang playoff run so far ni Harden sa kanyang post-career dito sa Houston ay noong 2023 sa Sixers din. Dahil si Harden umiscore ng second round ng 45 at 42 points sa Game 1 at Game 4 dito sa Boston. Parehong panalo yun. Pero bumaba ang kanyang percentage sa field sa ibang mga games. Mula sa 44% mula sa field at 38% sa 3-point area, bumagsak yun sa 39 at 37%. Sa 11 games noong nakaraang taon sa playoffs, 6 out of 11 games doon below 30% si James Harden. Mismong galing na rin kay Harden na kung meron siyang gustong patunayan sa playoffs ay yung kaya niya maglaro ng maganda or maging consistent. Marami kasi siyang bad game kumpara sa good game sa postseason. Hindi nagiging consistent si Harden noong mga nakaraang taon. Hindi rin kasi siya ang primary at secondary scorer ng Clippers ngayon dahil merong PG at Kawhi. So base nga sa report, si Kawhi hindi pa sigurado. Si Paul George meron tendency na bumababa ang kanyang shooting percentage. Kapag nagsabay sila ni James Harden, doon magkakaproblema ang Clippers. Base din kay Harden, si Luka ang kumukuha ng pressure at double team sa Dallas. Si Kyrie halos same attention pero kayang umiscore. Bumaba man ang scoring average ni Kyrie, same pa rin ang kanyang other stats. Pero tumataas din minsan ang kanyang percentage sa field. Kaya nga sabi ni Harden, possession by possession ang key ng laban ng Dallas at Clippers. Yung isa pa doon, yung version ni Luka ngayon ay malapit sa version ni James Harden sa Houston. Triple-double at scoring machine. Si Kawhi ang best defender pa rin ng Clippers. Kapag kalaban ni Kawhi si Giannis, napapawaba nito ang stats niya. Si Giannis meron lamang versus Kawhi na 21 points, 10 rebounds, 3 assists at 1 block per game. Below average yun para kay Giannis. Pero kapag Luka versus Kawhi, meron pa rin si Luka na average na 32 points, 8 rebounds at 8 assists per game. Kasama dito yung regular season at playoffs.